For today's video, Honda CRF 150 FIL. Guys, ito ang history niya is nabundol ito ng tri-cab. So nasintro talaga ang pagkatama ng kanyang motor guys. Kaya malaking impact, wasak ang kanyang kalubluban ng kanyang headlight. Pero ang pinagtataka lang guys, ang lente niya hindi nabasag. So tanggalin ang kanyang mga busina, lahat ng kanyang wiring. At ang pinaka worst case scenario guys, basag ang kanyang butterfly. So may possible na putol ang kanyang tipos. Ito na guys, dumating na ang mga order ni Bossing na ikabit natin sa kanyang motor. Itong motor nito guys ay almost 7 months nakatingga, no? At ngayong araw na ito, planong ipa-assemble ni Bossing. Salamat sa iyo boss sa tiwala at nag-PM ka sa ating Facebook page. So ito na guys, ang kanyang dalawang crankshaft absorber. Chineco, wala namang problema, no? Hindi naman sa bingkong, no? Kaya lang sira ang kanyang dust seal at ang obserbaran ko guys ay medyo malambot ang bounce sa shock na ito. So nakapag-decide ako na palitan siya ng oil at saka dust seal at saka oil seal. So ito guys, ox pa naman ang kanyang bounce, no. Duda ko nito is hindi naman siya pumutok. Kaya lang may tama guys. So ito ay resulta ng pagkabundol ni Bossing. Pero nagsuggest ako na dalawa na lang siguro ang palitan ng oil seal at saka dust seal, pati na rin oil ng shock na ito para balik ang bounce ng dalawang shock na yan guys. Since itong motor na ito ay almost 2 years na at meron pang napalitan ng oil. So ang isa din sa problema na encounter ko guys, walang display ang kanyang dashboard, you know. Ang ng ating susi ay walang kailaw-ilaw ang kanyang neutral. So ulitin ko lang guys, ang story ng kanyang motor ay nabundol si Bossing ng tri-cab. So yung tri-cab guys, biglang huminto sa gitna. At ang problema lang is medyo nakatulog si Bossing. Kaya malaki talaga ang damage ng kanyang motor. Lahat ng mga wirings dyan natanggal. You know, ito yung mga basag-basag sa kanyang likurang bahagi ng kanyang headlight. So natanggal din ang sakit ng kanyang dashboard guys, no? Kaya pala hindi siya umilaw. So try natin siyang ibalik. Resulta na rin ito ng impact ng pagkabundol ng kanyang motor. So try natin siya ibalik. So dala ko nito guys, baka ito lang dahilan kung bakit hindi umilaw ang kanyang dashboard. So yun, nasapak natin. So try natin on uli. So ang problema is wala pa ring display ang kanyang dashboard. So ngayon, ang gawin nito, since may problema ang kanyang electrical, is pumunta muna tayo sa kanyang battery line. Sa kanyang battery guys, meron dong fuse o fuse box na nakalagay. So tanggalin natin itong socket na ito. So balikan natin yan mamaya ang kanyang dashboard guys. I-check muna natin ang kanyang electrical. Kasi lahat ng mga wire nito guys ay natanggal. So, meron pa itong mini driving light at saka big horn. So lahat yan guys ay natanggal ng kanyang wiring. So check muna natin ang kanyang battery kung meron bang laman. Kasi itong motor to ay almost 7 months nakatingga. So yun guys, goods naman ang kanyang battery. Check muna natin ang kanyang fuse. Kasi sa kanyang fuse box is meron siyang main fuse. Ang main fuse niya is 20 amperes. At ang apat na fuse naman guys ay 10 amperes. So sa apat na fuse na yan guys, isa ang nadiskubrihan ko is putol. So check natin. So yan guys, klarong-klaro pa, no? Putol talaga ang gitna ng kanyang fuse. At ito ay nakalocate mismo sa I na fuse box. Kasi nakahilera po doon ang bawat electrical niya. So yun, napalitan na natin ng fuse. Swerte ni Bossing, umilaw ang kanyang neutral light at mayroon ang display ang kanyang dashboard. Solve natin ang kanyang wiring guys, kaya mag-proceed tayo sa harapang bahagi ng kanyang motor. So ito na guys, natanggalan natin ang kanyang butterfly. So yung mga tinanggal ko. So ito ang pinaka worst case scenario tulad ng sinabi kanina, putol ang kanyang tipos. At isa sa nabserbaran ko guys, ang kanyang tipos ay napakaliit. Kaya pala ito ang itsura ng kanyang motor guys, nakahilata pagkaputol ng tipos. So ito na guys, nakabili na si Bossing ng kanyang back cover na cowling sa kanyang headlight. So ito yung original niya, basag. Kaya natanggal ang kanyang cowling. So ito naman ang kanyang bagong butterfly at saka center post. At ito rin ang kanyang bagong oil seal. Magkapareha yan guys. Oy, magkaset pala. So sa bawat set ng kanyang dust seal ay nakalaga ng 1,550 pesos. So dalawa ang pinili ni Bossing guys kasi gusto niyang palitan ang dalawang oil seal at saka dust seal. So bingkong din ang kanyang axle ng kanyang gulong. At pumili rin si Bossing ng bagong gulong. At ito naman ang kanyang bagong headlight set. So nakalimutan kong tanongin si Bossing guys kung magkano ang presyo. At ito naman ang kanyang cowling
magkaiba po ang kanyang presyo guys. Kapag genuine parts is hindi po set yan guys. So magkaiba po ang presyo ng o mag-individual po ang presyo. Ito naman ang oil na gamitin natin sa kanyang front shock absorber 10W40. So yan ang dalawang oil shock niya guys. Apply natin ang oil seal yan. 1 hour later. So yan guys, nakabit na natin ang kanyang bagong butterfly. Napakaswabe at nakabit na rin natin ang patunganan ng kanyang manobela. At syempre yung center post, nakabit na rin natin. Angas ng tingnan guys, no? Nasa mga 20% na ang natrabaho natin sa kanyang motor. At syempre, nakabit na rin natin ang kanyang back cowling ng kanyang headlight. So yan, at saka ang kanyang ignition switch. So nasa mga 25% na guys ang improvement ng kanyang motor. So masaya na si Bossing guys kasi nakabit na natin ang kanyang bagong center post at saka butterfly. Bukas naman uli. The next day. At ito na nga, nakabit na natin ang kanyang dalawang front shock absorber. Sa unang bahagi ng ating video guys, pinakita ko noon kung paano natin pinalitan ng bagong oil seal at dahil ang kanyang front shock absorber. Sa part na ito guys, ay kinabit na natin ang kanyang dalawang front shock. Buhay na si Bossing kasi yung dalawang front shock nga is hindi napiktuhan, hindi na bingkong at hindi nabasag ang kanyang outer tube. Kasi guys, itong dalawang shock na ito is hindi makapareha ang presyo nila, no? Yung isang shock is nasa mga 24,000 at isang shock naman is mga 26,000. Medyo may kamahalan na rin at almost 50,000 na rin. Pwede ka na makabili ng sikana na motor. So ito naman guys, ang kanyang bagong headlight, nakabit na natin kanyang cowling. So ito na, napakaangas ng tingnan. Almost 50% na ang improvement ng kanyang motor. Ang kulang na lang is ang kanyang tapaludo at ang kanyang gulong. Since ang kanyang gulong guys ay bibilin pa natin at ang kanyang yantas ay pinapa-align pa natin. So yan na lang kulang at saka yung cover ng kanyang inner tube. Nasa mga 65% na ang improvement ng kanyang motor. At syempre, i-check natin ang kanyang electrical. Ito ay kinibitan ko ng Honda Click na left handle switch case kasi hirap makahanap ng original na left handle switch ng CRF 150. Check natin ang kanyang hazard kasi may hazard na ang kanyang switch, automatic. Nagbiblink ang 4. At next naman ang kanyang busina na kinabitan natin ng PIA horn. At left signal. Yan, gumana rin. Right signal, gumana rin. Ang kanyang headlight guys ay gumana na rin yan, no? Yun, so okay na siya. Ito na ang kanyang kabuuang itsura niya guys. Kunti na lang. At balik alindog na ang motor ni boss. So ito na nga guys, nakabit na natin ang kanyang gulong, kanyang tapaludo at cover na kanyang shock. Napakasuabe. Parang brand new na ang motor ni Bossing. Ito naman ang kanyang likurang bahagi. So syempre guys, hindi makukumpleto ang ating pagkagawa ng kanyang motor kung hindi natin pa-check, try kay Bossing ang pag-bounce ng kanyang shock, no? Kung functional ba ito at hindi ba napiktuhan. Kasi kapag napiktuhan ang ating front shock guys, hirap niya makabounce at matigas siyang patakbuhin. So siguro masaya na si Bossing ito guys kasi nga dapat lang siyang masaya guys. Kasi almost 25,000 na ang gasto ng kanyang motor. So bounce check kay Bossing. Medyo may katigasan ng konti kasi bago ang kanyang oil seal at saka ang oil. Pero sa katagalan naman ng pag-bounce ng kanyang shock guys ay babalik din ang tamang lambot niyan na parang brand new. At 3 araw din mahigit tinabaho natin ang motor ni Bossing guys para masimbol natin siya at mabalik sa kanyang formado. Yan lang guys, no? Maraming salamat at siyempre see you sa next video. Right safe, God bless. Shout out to Bossing. Ayun.